discipleship training class ay tatalakay ng panibagong series o paksa at ang ating pag-aaralan upang mas higit na maipahayag ang tinatawag na traditional confession ng pananampalatayang reform noong 1500 ay ating tatalakayin ang Heidelberg Catechism na kung saan ay dokumento ng pananampalataya at tradisyonal na confession ng mga reform at iba pang mananampalataya sapagkat ang Katesismong Heidelberg ay nagbibigay ng sistematikong aral patungkol sa biyaya ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Dito natin makikita ang mga tanong na ibinibigay upang sagutin naman. At ito ay mayroong tanong at sagot na 127 na kung saan ang 127 katanungan at sagot na ito ay hinati sa araw ng Panginoon na kung saan ay 52 na bahagi. Ito ay nagpapakita na mahalaga na pag-aralan, i-confess itong Heidelberg Catechism sa buong isang taon na mayroong 52 na linggo. Kaya napakaganda na maintindihan natin ito. Subalit nais ko munang ibigay sa inyo ang overview ng Katesismong Heidelberg. Ang Katesismo ng Heidelberg, ang pangalawa sa tinatawag na three forms of unity. Yung three forms of unity na pag-aralan na natin dito sa ating discipleship training class, yung tinatawag na Belgic Confession of Faith. Yun yung una. Ang pangalawa ay Heidelberg Catechism na ngayon ay ating pag-aaralan. At ang ikatlo ay ang tinatawag na Canon of Dort, yung 5 points of grace ng ating Panginoong Diyos. So, ito yung pangalawa sa tinatawag na three forms of unity, itong Katesismong Heidelberg. Bakit siya tinawag na Katesismong Heidelberg? Sapagkat ito ay pinangalan ayon sa lugar kung saan ito nasulat. Nasulat ito sa Heidelberg, kabisera ng German Electorate of the Palatinate. Doon sa lugar na iyon, inutos ni Elector Frederick III kina Zacharias Ursinus, isang professor sa Heidelberg University, at Caspar Olevianus, isang mangangaral sa nasasakupan ng mga maharlika na mag-akda ng isang aklat na naglalaman ng katuruan ng Kristyanismo. Ang layunin ay mapanatili ang pananampalatayang reformista o reform sa kanilang lugar. So ang sumulat ng Heidelberg Catechism ay si Zacharias Ursinus at si Caspar Olevianus, isang profesor sa Heidelberg University at isa namang mangangaral sa nasasakupan niyang mga maharlika noong panahong iyon. Ito ay ginawa nila ayon sa utos ni Electorate ng Palatinate na ang pangalan ay si Elector Frederick III. Sa simulain ito ay isinilang ang katesismo na inaprubahan mismo ni Elector Frederick III at ng Synod ng Heidelberg na unang nalimbag noong 1563. So ibig sabihin, inapprove ito ng Synod ng Heidelberg at with the approval of the Elector Frederick III. Kailan? Noong 1563.
Kaya itong confession na ito at dokumentong ito na ating pinag-aaralan ay napakatanda na po na confession. Ibig sabihin 1563 sa napakabatang reformasyon noong 1521 under the leadership noong panahon ngayon ay na-attribute kay Martin Luther. Kaya napakabata po nitong naisulat na Heidelberg immediately after Reformation. Ay naisulat na ito noong 1563. Dahil sa laman nito, o yung mensahe nito na nakapagbibigay ng kaaliwan at personal na estilo ng pagkakasulat, ito ay napalapit at napamahal sa mga hinirang ng Diyos. Kaya ito ay maraming beses na nalimbag noong taon ding yaon. So maraming beses na nalimbag noong 1563. Ang unang edisyon ay naglalaman ng 128 ng mga tanong at sagot. Sa pangalawa at pangatlong edisyon, sa kahilingan ni Elector Frederick III, ang 20 tanong at sagot ay idinagdag. Ito ay tumutukoy sa misa na itinuturo ng Papa sa Roma na isang isinumpang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa ikatlong edisyon, ang 129 na tanong at sagot ay hinati sa 52 na araw ng Panginoon o 52 Sundays. Ang isang taon ay mayroong 52 na Sunday. Natawag po doon ay Araw ng Panginoon o Lord's Day. Bakit po? Na ang hangarin ay maipaliwanag ang katisismo sa bawat araw ng pagsamba. Kaya noong panahong iyon at maging sa mga reform tradition, binabasa po ito every worship sa araw ng Panginoon. Itong 52 Lord's Day na ito ay laging binabasa every Sunday sa pagsamba. Ang kaugaliang iyon ay nagpatuloy hanggang sa ngayon sa mga iglesyang reformista o reform. Sa Netherlands, ang katisismo ng Heidelberg ay isinalin sa salitang Dutch noong 1566 at mula noon ay ginamit ng lahat ng mga iglesyang reformista o reform roon. Pinagtibay din ito ng iba't ibang pambansang konseho noong ika-16 na siglo at isinama noong 1618 hanggang 1619 sa Synod ng Dordrecht bilang bahagi ng Three Forms of Unity. So, pangalawa po ito. Ang una ay Belgic Confession of Faith, ang pangalawa ay Heidelberg Catechism, ang pangatlo ay ang Canon of Dort. Ngayon, punta po tayo sa Lord's Day 1. Meron pong dalawang tanong at sagot dito sa Lord's Day 1 o Araw ng Panginoon. Here is the question. Number 1. Ano ang iyong tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan? Now, yung tanging kaaliwan, the only comfort, tanging kaaliwan, the only comfort. Now, yung tanging kaaliwan na yan, this is the whole theme of the Heidelberg Catechism. Ito po ang kabuuang tema ng Heidelberg Catechism. Mamaya makikita natin na may tatlong katotohanan na dapat na malaman ang tao para maranasan niya itong tanging kaaliwan na ito o yung the only comfort. Meron tatlong bagay na dapat siyang malaman. Kaya, ulitin ko, question number 1, ano ang iyong tanging kaaliwan sa buhay at kamatayan? Napansin nyo, sa buhay at kamatayan. So, ina-address ko agad yung pamumuhay natin dito sa lupa at ina-address din yung kamatayan ng ating katawan. At ina-address din dito kung paano natin
ina-address din dito kung paano tayo ina-address din dito kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sagot ay ito, nandiyan po sa hawak ninyo, na ako na may katawan at kaluluwa. Ayan ho, ay maliwanag na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Ang sabi doon, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo? Well, malinaw na pinapakita na ang creation ng ating Panginoong Diyos originally ay pinapakita rito yung dalawang sangkap ng pag-create ng Lord sa atin. Sa theology at pag-aaral dito ay dichotomy. Merong dalawang sangkap ang tao. Una ay material, na yon ay galing sa alabok. At ang immaterial o hindi nasisira, which is our soul or spirit, ay tumutukoy po ito sa hininga ng ating Panginoong Diyos. So maliwanag na ito ay nagpapakita na tumutukoy ito sa malinaw na pagpapaunawa na ang tao ay kinreate ng Panginoong Diyos sa katawan, kaluluwa o espiritu. Pero alam natin na later on, namatay ito. Yung kaluluwa o yung espiritu ay nawalay sa Panginoong Diyos because of sin, at yung katawan later on ay mamamatay. Kaya ang sagot diyan na ako na may katawan at kaluluwa, dito sa buhay o kamatayan ay hindi nabubuhay para sa aking sarili. So malinaw na ang totoong intensyon ng Panginoong Diyos, hindi tayo nabubuhay dito sa lupa para sa ating mga sarili, kaya wala pong hindi mo papaandar no? Wala pong dito ang pagiging selfish o makasarili ng tao. Kaya ang sabi diyan, na ako na may katawan at kaluluwa dito sa buhay o kamatayan ay hindi nabubuhay para sa aking sarili. So hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Yan ang sabi ng Romans 14:7-9. Para kanino ba tayo? Pwede ba mamaya na yan? Kundi ako ay para sa aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. So yun yung pinaka dapat nating maintindihan. Nakinreate tayo ng Lord sa katawan, kaluluwa o espiritu. At hindi tayo nabubuhay dito sa lupa para sa sarili lang natin. Para kanino ba tayo? Ang sabi ng ating pag-aaral, tayo dapat ay para sa tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. So para sa Panginoong Jesucristo tayo. Kaya nga ho, ang sabi ng 1 Corinthians 3:23, napakalinaw po doon na sa 1 Corinthians 3:23, may binanggit po doon ang Apostol Pablo, sa 1 Corinthians 3:23, ang sabi niya ron ay ito, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo namay sa Diyos. So napakaliwanag na tayo ay nabubuhay dito sa lupa, hindi para sa ating mga sarili, kundi tayo dapat ay para sa ating tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. So dapat yun yung naiisip natin na tayo'y kay Kristo at si Kristo namay sa Diyos. Malinaw po na dapat naintindihan natin yan. Bakit po tayo dapat makaintindi na yung katawan at kaluluwa nating ito sa buhay o kamatayan ay para sa Panginoong Jesucristo? Kasi may ginawa po siya sa atin na sabi ron, siya, sampu ng kanyang banal na dugo, ay ganap na nagtubos sa lahat ng aking mga kasalanan at iniligtas ako mula sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo, at ngayon
ako'y kanyang iniingatan na kung hindi ipapahintulot ng amang nasa langit, ay walang hiblang buhok na malalagas sa aking ulo, at totoo na lahat ng mga bagay ay umaayon sa aking kaligtasan. Kaya nga sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay tinitiyak niya sa akin ang buhay na walang hanggan at ginagawang tapat at handa na mabuhay para sa kanya. So, meron tayong dapat na maintindihan muna dito. Ang pinapakita ho dito, bakit ho ba tayo para sa Panginoon? Una, may ginawa ang Diyos sa atin. Meron siyang ginawa sa atin. Malinaw po na sinabi niya rito na kung bakit ang buhay natin ay para kay Hesukristo. Kasi ang sabi rito, malinaw, yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang tumubos sa atin. So, meron tayong dapat makita rito na yung 10 ng kanyang dugo ay ganap na nagtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. So, yun yung dapat nating maintindihan. Kung tayo ay tinubos sa lahat ng ating kasalanan, ang ibig sabihin po nito, iniligtas na kayo o iniligtas na tayo mula sa kapangyarihan ng dyablo. Kaya nga gusto nating maintindihan muna rito mamaya na hanggat di natin naiintindihan na tayo ay makasalanan noon o yung mga makasalanan ngayon, hanggat hindi po siya naliligtas, ay ang katotohanan po ay nasa kapangyarihan siya ng dyablo. Ang linaw ho ng John chapter 8 verse 44. Matalas yung pananalita ni Jesus doon at mahihirapan tayong tanggapin yon kung hindi natin iintindihin ngayon ang ating mga pananalita. Mr. Antonia, pakibigay nga po rin nandito. Kung hindi po natin iintindihin ito, ang lahat po ng tao na wala sa Panginoong Diyos, na wala sa Panginoong Hesukristo, medyo matalas ang pagkasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi doon, sa John 8:44, dyablo ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Medyo pag pinag-aralan natin, medyo parang yung ating mga kilay ay tataas sapagkat maiisip natin na ganun ba, dyablo ang ama ng isang taong walang relasyon sa Diyos? Na isang makasalanan, ala ho tayong magagawa. Yun ho ang turo ng Bible. Kaya dapat nating maintindihan yung buhay natin, naiintindihan natin dapat na tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo mula sa kapangyarihan ng dyablo. Kaya dapat naiintindihan natin kung niligtas tayo ni Kristo mula sa kapangyarihan ng dyablo sa pagiging makasalanan natin, dapat ano yung nakikita sa atin? Dapat yung puso natin, yung isipan natin ay nagsasabing malinaw na ang aking katawan at kaluluwa dito sa buhay o kamatayan ay hindi nabubuhay para sa aking sarili, kundi ako ay para sa aking tagapagligtas na si Hesukristo. So, ibig sabihin, hindi ka na pag-aari ng ano ngayon. Hindi ka na pag-aari ng dyablo, hindi mo pag-aari ang iyong sarili, kundi ito ay pag-aari ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, kapag naiintindihan natin yan, tutuloy ko po doon sa question and answer number 1. At ngayon, ito yung comfort natin. At ngayon, ako'y kanyang iniingatan na kung hindi ipapahintulot ng amang nasa langit, ay walang hiblang buhok na malalagas sa aking ulo. So, pansinin niyo po yun. Mula sa pagiging makasalanan, ang nangyari ho ay pinalaya tayo ng kamatayan at ng ating Panginoong Hesukristo sa pagkaalipin ng dyablo. Kailan yon? Sa pamamagitan ng kanya kamatayan sa krus at ng ating pananampalataya sa kanya, merong kaisipan tayo ngayon na ang buhay kong ito ay para kay Kristo. Sa buhay at kamatayan. Hanggat nabubuhay ka rito,
nasa isip at puso mo, nabubuhay ako rito sa mundo para kay Kristo. Buhay man ako o mamatay. Kaya sabi ni Pablo, no, sa Pilipos 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Sabi niya, para sa akin, kay Kristo ang buhay at ang mamatay ay pakinabang. Pero ito maganda. Kung tunay tayo ngayong anak na ng Diyos, ano ang dapat na nasa puso natin? At ngayon, ako'y kanyang iniingatan. So nakita nyo, kapag anak tayo ng Diyos, iniingatan niya tayo. Na kung hindi papahintulot ng amang nasa langit, ay walang hiblang buhok na malalagas sa aking ulo. Ang ganda ho niya sa Lucas 21:18, Matthew 10:30. Sa Matthew 10:30, ang sabi ng Panginoong Diyos, walang babaksak na maya na hindi pinahintulutan ng Diyos. At ang sabi niya, kahit ang ating mga buhok ay bilang ng Diyos at walang malalagas dyan na hindi alam ng Panginoon. Ganyan yung Panginoon. Ibig sabihin, Pastor, Brad, yung bang pagkalagas ng bukob, alam ng Diyos yun? Sabi nga ho doon, tingnan nyo sa Matthew 10:30, ano ba ang sabi ng Panginoong Jesus doon para mas maintindihan natin sa Matthew 10:30? Well, ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa Matthew 10:30. Ang sabi niya ay ito, maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat. Kayo ba kaya niyong bilangin yung buhok natin na yan? Sabi ng Bible ni Jesus Christ, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Bilang na ho lahat. Kaya sabi niya, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Sabi din naman niya ho doon, sabi ron sa verse 29, hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa, isang pera? Gayon man, kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama o kalooban ng Diyos. So napakababa ng illustration, di ba? Maya, alam ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos na mamatay o mahuli. Buhok natin bilang ng Diyos. That is the omniscience of God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay, omnipresent siya, omnipotent siya. Kaya malinaw ho mga kapatid na iniingatan tayo ng Diyos. Iniingatan tayo ng Diyos na kung hindi papahintulot ng amang nasa langit, ay walang hiblang buhok na malalagas sa aking ulo. So ngayon, ano ba yung dinadaanan mo sa buhay mo? Alam nyo, possible na totoo na anak ka ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos yan. Kung may tukso man na nangyari sa buhay mo, nahulog ka, yan ay hindi basta-basta nangyari sa iyo yan. That is the test of God sa buhay mo, kung nagtagumpay ka o hindi. May problema ka sa relasyon, sa pamilya, sa pinansyal, sa trabaho, lahat na yan ay hindi ho nakarating sa iyo nang hindi nagdaan sa tinatawag na permissive will o pahintulot na kalooban ng Diyos. Bakit po? Ang sabi diyan, totoo na ang lahat ng mga bagay ay umaayon sa aking kaligtasan. Kasi ang purpose ng Lord, huwag kang magtiwala sa kakayanan mo. Magtiwala ka sa Diyos na nagligtas sa iyo, o kung hindi ka paligtas, na magliligtas sa iyo. Ang linaw yan sa Roma 8:28. Ano sabi doon? Sapagkat sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban. Pansinin nyo, in all things, God works together. In all things. Sa lahat ng bagay. So minsan di natin maintindihan yun kasi nga, ang sukatan natin, human measurement. Sukatan ng tao. Pero kapag tinignan natin yung divine measurement ng ating Panginoong Diyos, yung pagiging Diyos niya, wala akong mangyayari sa buhay natin na hindi yung nagdaan sa pahintulot ng Lord. Pansinin nyo, in all things, God works together for good. For good. So even bad situation, events, happening, nangyari sa buhay natin, permissive will ng Lord yan. Pinahintulutang kalooban ng Diyos yan. Bakit? Kasi meron siyang pinaka-highest purpose. Ang pagiging mabuti, yung good.
Ano yung good doon? Huwag tayo magtiwala sa kakayanan natin. Magtiwala tayo sa Diyos na siyang gumagawa sa atin. One of the classical example, para maintindihan nyo, yung paggawa ng Diyos, even in bad times and good times, si Job. Naalala niyo si Job? Siguro naalala niyo si Job. Siya yung pinakamatwid na tao na namumuhay sa silangan ng Ur. Tama po ba? Ano yung nangyari sa kanya? Simple lang ho, lahat ng kayamanan niya tinanggal. Anak niya namatay. Ano ba? Yung kanyang asawa, hiniwalayan siya o nilait siya. Tama ba? Siya mismo pinahirapan at dumating sa pinaka malalang karamdaman. Sabi niya sa bandang dulo ng Job chapter 42, verse 2, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Ano man balakin mo'y walang makakahadlang. So, hindi natin kayang hadlangan ang mga plano ng Diyos sa buhay natin. Pero, pag tayo anak ng Diyos, lagi tayong magre-rely na lahat ng nangyayari sa buhay natin for our good. Tawa niyo? Para sa ating ikabubuti. So, yun yung gusto ipakita. Kaya, ang sabi rito, kaya nga, sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, ay tinitiyak niya sa akin ang buhay na walang hanggan at ginagawang tapat at handa na mabuhay para sa kanya. So, napansin niyo po, yung ating katawan at kaluluwa, eto ho yun, our whole being. Kasi yung katawan natin mamamatay. Ang tawag sa Bible dyan ay immaterial. Ibig sabihin po, ay material. Ang ibig sabihin, masisira. Pero yung kaluluwa at espiritu natin, hindi ho yan masisira. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, ano sabi ron? Verse 7 or 8 yata. Alalahanin mo ang Diyos, sabi ganon, alalahanin mo ang Diyos bago manumbalik ang iyong katawan sa lupa at magbalik ang iyong kaluluwa sa Diyos na may bigay nito. Dadating at dadating po yun. Yung punto na yon, mamamatay ang katawan natin. Sana nga bumalik na si Kristo para hindi na tayo mamatay. Tama po ba? Pero hanggat di dadating si Kristo, mamamatay ang katawan natin. Pabubulok. Pero ang sabi, babalik ang ating kaluluwa at espiritu nito sa Diyos na may bigay nito. Pero ano yung mangyayari doon? Of course, that is eternal life. Kaya ang sabi niya, may katiyakan ng buhay na walang hanggan ang ating relasyon kay Kristo. Bakit? Sapagkat nasa atin ang Espiritu Santo. Amen po ba? Na selyo at tanda ng kaligtasan. At ang Diyos ay naglalagay sa ating puso na handa tayong mabuhay para sa Kanya. Kaya ngayon, yung buhay natin ito, hindi na raw po para sa atin. Amen? Para kanino? Para kay Kristo. Kaya doon sa unang bahagi, na ako na may katawan at kaluluwa, dito sa buhay o kamatayan, ay hindi nabubuhay para sa aking sarili, kundi ako ay para sa aking tapat na tagapagligtas na si Hesus Kristo. So yan yung gustong ipakita ng question and answer number 1. Punta tayo sa question and answer number 2. Ilang bagay ang kinakailangan mo malaman upang matamo ang kaaliwang ito at nang magkagayon ay mabuhay at mamatay ng may kasiyahan. At ito naman pinakikita yung tinatawag na pagiging blessed natin, yung pagiging masaya. Kasi doon sa question and answer number 1, tanging kaaliwan, the only comfort. Kasi alam ng Diyos, yung pagiging makasalanan natin, hanggat wala pa tayong kaligtasan, walang kaaliwan at walang kaligayahan yon. Tama po ba? Kahit sabihin mo na mumutaktak sa kayamanan ang isang tao, katulad ng nakita ni Asaph sa awit 72, sabi niya, kung sino pa ako na naglilingkod sa templo sa iyo, Yahweh, ako pa yata yung mahirap. Samantalang yung mga tao na masama, sila pa yung sumasagana. Pero ano yung sagot sa kanya ng Diyos? Hanggang sa dinala siya ng Diyos sa templo at sinabi sa kanya na yung lahat ng kayamanan na meron sila ay magiging dahilan kung paano sila papahirapan ng Panginoong Diyos sa walang hanggan. Ano sabi ron? Pinapakita doon, it doesn't mean na tayo ay mananampalataya, tapos hindi tayo masyadong
masagana sa ating buhay, tapos makikita natin yung kapitbahay natin na wala namang relasyon sa Diyos, hindi pa talaga totoong naliligtas, tapos nakikita natin na sila ay mapaka-extravaganza ng buhay nila, tapos kukumpahin mo sarili mo, ikaw mapakatapat mong naglilingkod sa Diyos, eh hindi ho yun yung basihan eh. Ang comfort, the only comfort and our joy and happiness ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Pero meron tayong dapat na malaman muna. Diyan sa question and answer number 2. Ulitin ko, ilang bagay ang kinakailangan mong malaman upang matamo ang kaaliwang ito at nang magkagayon ay mabuhay at mamatay ng may kasiyahan. Nandito ka sa lupa, hindi naman ho talaga pinangako ng Diyos na kapag nandito ka sa lupa, hindi ka na malulungkot. May lungkot ho. Tama? Alam ng Diyos na nandito tayo sa lupa, may kahirapan tayong pwedeng daanan. Lahat pwede nating daanan dito. Pero ang sabi ng Biblia, mayroon tayong kasiyahan o kaligayahan. Meron muna tayong dapat na malaman. Ang sagot ay 3. Pakibasa nyo na lang po yan sa bahay ninyo. Ang una ay kung gaano kalaki ang aking mga kasalanan at kapighatian. Yun dapat muna yung makita natin. Gaano ba ako kamakasalanan? Bakit ba punong-puno ng kapighatian ang aking buhay? Kasi makasalanan. Buti na lang, niligtas na tayo ng Diyos. Pero yung mga taong wala pang relasyon sa Diyos, pinapakita dito sa ating katisismong Heidelberg, napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya punong-puno sila ng kapighatian. Paano mo sabi, Pastor, na napipighati sila? Kayaman nga nila eh. Di ba? Yung iba, unbeliever. Masaya nga sila kaysa sa atin. Bakit? Lahat ng happenings pwede nilang gawin. Di ba? Pwede silang magbisyo, pwede silang... Masayang-masaya sila ron. Yung mayaman, di nga gumagawa nun. Pero makikita mo, ang sarap ng buhay nila. Nakuha yung punto natin dito. Pero hindi ho yun ang sukatan. Kasi one day at a time, pag humarap sa Panginoong Diyos, pag namatay, doon niya mararanasan ang kapighatian na bunga ng kanyang kasalanan. One of the classical example, si matandang mayaman sa Lucas 16. Di ba? Mapakayaman niya. Ano sabi ron? May isang taong nagdaramit ng mamahalin, kumakain ng masarap, lahat nasa kanya. Pero ano sabi? Ang sabi ron, namatay siya, nilibing, saan siya natagpuan? Sabi niya, naghihirap ako sa apoy na ito. Pakisawsaw ang dulo ng daliri ni Lazaro sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. Napakalinaw ho na kahit sabihin mo pa na namumutaktak sa kayamanan, parang nakikita mo puno-puno ng kaligayahan ng isang tao pero walang relasyon sa Diyos, one day at a time, darating sa buhay niya yung tinatawag na desperasyon at kapahamakan at kapighatian ng kanyang buhay. So yun, hanggat ang isang tao walang relasyon sa Diyos, kahit gaano pa siya kaligaya rito, kahit gaano pa siya kayaman, o kahit nasabihin mo, mahirap na nga, mahirap pa pagpunta sa langit, mamamatay pang may pagpigyan. Patindi ho ito. So, ang pinapakita muna dito, kailangan nating malaman na makasalanan tayo. Amen? Makasalanan tayo at sa kasalanang iyon, pighati tayo sa harap ng Diyos. Wala yung tunay na kaaliwan, wala yung tunay na kaligayahan na bunga ng ating relasyon at kaligtasan kay Kristo. Pangalawa, kung paano ako naligtas sa lahat ng aking mga kasalanan at kapighatian. Dapat malaman muna ng tao, paano ba ako makakaligtas sa aking kasalanan at kapighatian ito. Yan yung tatalakayin natin sa susunod. Ano pa? Ang pangatlo ay kung paano ko ipapahayag ang aking pasasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa akin. So dito ngayon, makikita natin yung pinakakabuuan ng isang totoo na nakaranas ng pagliligtas ng Diyos. Una, alam niya na siya ay makasalanan, punong-puno ng kapighatian. Dito sa lupa, wala siyang totoong kaligayahan. Pag namatay siya, mararanasan niya ang pinaka punong-puno ng kapighatian. Ano sabi ng ating Panginoong Hesus Kristo? Magngangalit ang kanyang mga ngipin, di ba? Iiyak siya, magsasabi siya ng mga bagay na gusto niyang makaligtas, pero hindi na siya makaligtas. So yun po yun. Pangalawa, paano tayo maliligtas? Well, dito tatalakayin, ang kaligtasan ay gawa ng isang Diyos sa 3 persona. Ang pwede lang magligtas sa atin ay ang Diyos Ama, na siyang pumili at humirang sa atin. At ang Diyos Espiritu, Diyos Anak, na siyang tumubos sa ating mga kasalanan.
At ang Diyos Espiritu Santo na siyang nagbo-born again at nagre-regenerate sa ating pagiging makasalanan at nagkakalob ng pananampalataya, pagsisisi, pagtanggap kay Kristo at pagtalikod sa kasalanan. Yun yung ikalawa. Kaya ano'y paraan ng Diyos? Ebanghelyo ng Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapag totoo nang naligtas, ano yung dapat makita? Ang dapat daw makita sa buhay niya ay nagpapasalamat siya sa Diyos dahil niligtas siya. Kaya ang unang makikita natin dito, pagkatari nating maligtas, yung salita ng Diyos, sinusunod na natin sa buhay natin, especially ang 10 utos na siyang guide natin sa ating pamumuhay bilang mga naligtas na. At kasama din dito, yung the Lord's Prayer, kung paano tayo umaasa sa Diyos, na nilalayo niya tayo sa mga tukso at kasamaan, binibigay niya yung mga pagkain na kailangan natin sa araw-araw, tinutulungan niya tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin at humihingi tayo ng tawad sa Diyos. Yan ang mga makikita natin dito. Kaya napakaganda na pag-aralan itong Heidelberg Catechism, Lord's Day 1 at hanggang Lord's Day 52. So 52 Sundays itong inaaral at malinaw na nagpapakita ito na naisulat ito noong 1563 sa napakabatang reformasyon. Kung meron pong pag-uusapan itong dokumentong ito, ang pinakamatandang konfesyon ng Katesismong Heidelberg na paraan ng pagtuturo sa mga Kristiyanong mananampalataya. Amen? So, yan po ang ating napag-aralan sa ating discipleship training class. And let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming natanggap dito sa mga sistematikong ayos ng aral mula po sa Heidelberg Catechism. We are thankful, Lord, despite na nasulat ito noong 1563, na i-preserve po ito. Sa kabila na hindi ito nag-originate dito sa Pilipinas, kundi sa Germany, pero ito ay inyong pinreserve upang maging gabay at magturo sa amin ng isang malinaw na sistematikong aral patungkol sa kailangan namin sa aming mga buhay. Panginoon, alam namin na ang tanging kaaliwan lamang namin sa buhay namin ay walang iba kundi kayo, si Kristo, ang banal mong Espiritu, Panginoong Diyos. Alam din po namin, Panginoon, na makasalanan kami, pero niligtas niyo po kami, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng inyong mabiyayang paghirang Ama, sa pagtutubos ni Kristo Jesus, sa pagbo-born again at re-regenerate ng banal na Espiritu sa buhay namin. At alam namin na ang gusto niyo matagpuan kami ngayon, na nagpapasalamat sa inyo na namumunga yung kaligtasang ito, na sumusunod sa inyong kalooban. Kaya Lord, masasabi namin na ang buhay namin ito ay hindi para sa sarili namin, kundi para sa inyo. Kaya malinaw din po na sinasabi ng Biblia na whatever we do in deeds and words, we will do it for the glory of God. Gagawin namin ito para sa inyong kaluwalhatian. Help us, Lord, na maging uhaw kami sa katotohanan ng inyong ebanghelyo. Alam ko din, Panginoon, na everyday ng buhay namin, nakikipagtunggali kami, nakikipaglaban kami sa mga gawa ng kaaway, sa mga gawa ng inaalok ng takbo ng sanlibutan, sa mga kahinaan ng laman namin. But we are thankful and grateful dahil alam namin na may Diyos na nagsabing, lahat ng buhay ng inyong mga anak ay nasa inyong mga kamay at walang isa man na mawawala at mapapahamak sapagkat ang pagmamahal ninyo ay lagi niyong ibinibigay at iginagawad sa amin. Nawa ang lahat ng aral na aming natanggap ay nagbigay ng kaluguran, nagbigay din ng kaligayahan sa buhay ng bawat isa sa amin. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen.